Good morning po, kamusta na po kayo? Purihin ng Panginoon ngayon pong Friday morning, isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan. Buhat po dito sa ating pinakamamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. Ang aking pong ibabahagi sa umagang ito ay may kinalaman pa rin sa ating tinatalakay about sa mga disciple ng ating Panginoon. At ngayong umaga ng Friday, ang aking pong i-share sa umagang ito para sa ating morning devotion ay may kilalaman sa buhay ni Andres, ang tahimik na manggagawa. Sabi sa John chapter 1 verse 40, ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan ay sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Mga kapatid, sino po ba si Andres? Si Andres ay isa sa mga disciple ng ating Panginoon. Si Andres, unang disipulong tinawag ni Jesus katulad ng kanyang kapatid na si Pedro. Isa rin siyang mangingisda. Ngunit si Andres ay kabaliktaran ni Peter sa maraming bagay. Hindi siya masalita. Wala siyang leadership quality na tulad ng ibang alagad. Hindi siya sumulat ng anumang aklat sa bagong tipan. Isa lamang ang katangian ni Andres, ang kahandaan niyang maglingkod anumang oras sa pamamagitan ng pagdadala ng mga tao kay Jesus. May tatlong pagkakataong na ilapit ni Andres ang mga tao kay Jesus. Una, inilapit niya kay Jesus ang kapatid niya na si Simon Pedro. Nang sumunod si Andres kay Jesus, nakadama siya ng kakaibang kagalakan at kapanatagan. Ayaw niyang sarilinin ito kaya't una niyang hinanap ang pinakamalapit sa kanyang puso, ang kanyang kapatid. Nawa ganito rin tayo, no? Kapag tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, kapag tayo sumunod sa Kanya, huwag din tayong pakontento na tayo lang yung makadamay ito. Kundi ibahagi rin natin sa iba, saan? Sa ating mga malalapit na kamag-anak, sa ating kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay. Pangalawa, inilapit niya kay Jesus ang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Ang sabi ng isang alagad kay Jesus, mas mabuting pauwi na lamang ang mga tao, ngunit si Andres ay hindi basta sumuko. Naghanap siya ng posibleng solusyon at nakita niya ang batang may dalang tinapay, 5 tinapay at 2 isda. So makikita natin ito, yung desire ni Andres na mailapit ang mga tao sa paanan ng ating Panginoon, maging ang mga maliliit na bata ay meron ding karapatan na makabahagi ng salita ng Panginoon tulad ng ginawa ni Andres. Pangatlo, inilapit niya kay Jesus ang mga Grego. Alam ni Felipe na si Andres ay dapat lapitan upang malapit kay Jesus ang mga Grego. Kinilala ni Felipe ang kakaibang katangian nito ni Andres. Kailangan ngayon ng mga Andres na tahimik na gumagawa ang tanging layunin ay maglingkod at hindi para itaas ang sarili, na laging naglalaan ng panahon upang ilapit kay Jesus ang mga tao. So isa sa mga task natin bilang mga tagasunod ng ating Panginoon ay katulad ni Andres, na tayo ay maging disciple maker. Huwag tayong tumigil na tumawag ng mga tao upang mailapit din sa paanan ng ating Panginoon. Tulad ng ginawa ni Andres, sa kabila ng kanyang kasimplihan, sa kabila ng kanyang natatanging katangian, meron siyang katangian na kinalugdan ng Panginoon sa kanyang buhay. Ito ang maglapit ng mga tao sa paanan ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon sa umagang ito ng Friday morning. Tayo'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng aming tinanggap buhat sa iyo. Sa pamamagitan ng iyong abang lingkod at muli naming sinaysay ang iyong kabutihan sa pamamagitan ng iyong disciple na si Andres, na kung saan sa kabila ng kanyang
Kasimple yan, sa kabila ng kanyang kakaibang katangian, ay nandoon pa rin yung desire ng kanyang puso na mailapit sa iyo ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang sariling kaparaanan. Tulungan niyo po kami na katulad ni Andres na huwag makontento na kami lamang ang nakakilala sa iyo. Huwag marsiyahan na kami lamang ang nakasumpong ng blessing. Huwag masiyahan na kami lamang ang makabahagi ng pagpapala, kundi maramdaman namin yung iyong presensya sa aming buhay. At tulad ni Andres, ay mailapit namin ang aming pamilya, ang aming kaibigan, ang aming mga kakilala sa iyo. Samahan niyo nga po kami sa kabuuan ng araw na ito ng Friday. Huwag niyo po kaming iiwan at huwag niyo po kaming pababayaan. At nawa, ikaw ang aming maranasan, madama sa kabuuan ng araw na ito. Pinagpipray ko po sa iyo ang mga kapatid na nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. Ano man po ang panalangin ng kanilang mga puso ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa bawat isa sa kanila at maramdaman nila yung iyong kapahayagan sa kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. Nagpipray ko po sa iyo mga kapatid namin na may mga karamdaman, pagalingin niyo po sila. Ang mga kapatid namin na humihingi ng mga blessing, tulungan niyo po sila. Ang mga kapatid namin sa ibayong dagat, malayo man sila, ngunit patuloy pa rin silang naaabot ng aming mga panalangin. Huwag niyo po kaming iiwan, huwag niyo po kaming pababayaan, dahil kung wala kami sa iyo, wala kaming magagawa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion ngayong Friday morning. At I hope and I pray na meron tayong natutunan, nakita, nakuha sa umagang ito para sa ating morning devotion. So mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti, hindi lamang noon, ngayon, kundi sa mga susunod pang panahon. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!